So yun po guys, and magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng mga sobrang nagmamahal kay Krishna Peking Koreana at kay Sir Paul Pugong Viajero. So another topic yung pag-uusapan po natin sa video po na ito, mula po ito sa naging vlog ni Krishna, May 5 po. Ito po yung panibagong upload po niya pagkatapos po ng mga ilang araw na wala nga po siyang upload. Umakyat po siya sa napakatarik na bundok po, sinamahan po niya ang kanyang ate na doon nga po nakatira at talagang hingal na hingal po si Krishna dahil nga po sa napakatarik po na bundok. Nung bata pa daw po si Krishna, parang naging playground po niya ang bundok po na iyon, tinatakbo lamang po daw niya iyon dati, pero ngayon nga po na nasa 21 years old na nga po siya is talagang hiningal na po siya sa pag-akyat po doon kasi napakatarik din naman talaga ng bundok po na iyon. At yun nga po, yung bundok na iyon din po pala is doon din po yung sakahan po ng kanyang mga magulang. Kaya pala sumuka ng dugo ang kanyang mama dahil nga po sa napakalayo o pala na nilalakad nito araw-araw. Tapos napakatarik pa po ng bundok para lamang po talaga makarating po doon sa kanilang sakahan. Kaya tama lang din po yung advice ni Chris na nga po sa kanyang mama na dapat ay tumigil na lamang po ito sa bahay at hindi na po kailangan itong umakyat pa sa bundok, magtrabaho kasi nga po ginagawa naman po ni Chris na ang lahat para nga po ma-provide ang lahat ng kanilang pangangailangan. O di ba si Chris na hingal na nga po si Chris na sila MJ, hingal na hingal po sila sa pag-akyat po sa bundok na medyo bata-bata pa po sila. How much more pa kaya ang kanilang mga magulang, especially ang mama po nila na may sakit pa. Kaya talagang sobrang na naaawa sa kalagayan nga po ng kanilang mga magulang, especially sa mama po nila. Kaya sabi nga po ni Chris na talagang magsisikap pa daw po siya sa kanyang pag-vlog at kung papala rin daw po talaga siya is hindi na daw po kailangan na umakyat pa ng kanyang mga magulang doon sa bundok kasi nakakaawa daw po talaga. At talagang kahit po tayo nung napanood po natin yung vlog ni Chris na hingal po talaga siya, although hindi naman doon sa tuktok ng bundok po talaga yung sakahan po nila, bari yung pinuntahan lamang po nila Chris na is yun po yung bahay ng kanyang ate. Doon daw po ito nakatira, pero doon sa bundok na iyon din po, andun lang din po yung sakahan po ng kanilang mga magulang. Kaya nakakaawa pala, no? Grabe yung dinadanas pala ng kanyang mga magulang. Umaga daw po umaakyat doon, tapos pagkahapon pumababa naman sa bundok. So nakakapagod po yung kanilang ginagawa sa araw-araw po para lamang po talaga mapuntahan yung sakahan nila, makapagtanim po doon at may kikitain na konti. Pero sabi nga po ni Chris na diba sa kanyang mama nung sumuka po ito ng dugo na kung hanggat maaari tumigil na lamang po ito sa bahay since hindi naman po sigurado na may kikitain ng malaki sa kanilang ginagawa tapos nakakapagod pa. At andyan naman daw po si Chris na mag-provide nga po ng mga pangangailangan po nila. So talagang nasa goal na po ni Chris na kasi yung yung mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya, especially ang kanyang mga magulang. Gusto po niya na yung mga magulang po niya na hindi na po magtrabaho, yung sa bahay na lamang po sila magpapahinga. At yun po yung ginagawa ni Chris na ngayon. Talagang nagsisikap po siya since meron po siyang pagkakataon na kumita nga po ng malaki, although may mga araw po siya na walang upload at naiintindihan po natin yun kasi nga po wala pong signal nga po doon sa kanila. Pero binabawi naman po niya ito kapag nakabalik po siya sa city proper na malakas yung signal, talagang bumabanat naman po siya sa pag-upload at nag-live pa po siya minsan. So yun, ipag-pray po natin na mag-success nga po itong si Chris na at mas lalo pang tumaas ang views, mas lalo pang tumaas ang earnings po niya, nang sa ganun is yung mga pangarap po niya sa kanyang pamilya, especially sa mga magulang po niya, ay matupad po. At kumbaga yung ginagawa kasi ni Chris na is hindi lamang niya ginagawa ito para sa kanyang sarili or sa sarili po niyang mga kapritsyo. Ginagawa po niya ang lahat ng mga bagay na ito. Yung pag-vlog po niya, ginagawa po niya, tinitiis po niya lahat ng sakit na natatanggap po niya mula sa mga bashers. At dahil nga po gusto po niya na umangat po ang kanilang buhay at matulungan nga po ang kanyang pamilya, especially ang kanyang mga magulang. At dito pa lamang po talagang mas napatunayan po ni Chris na yung kanyang yung kanyang pagmamahal po sa kanyang pamilya. Talagang very family oriented po siya. Napakahirap naman po talaga kasi ng kanilang kalagayan Pero nakakabilib din po si Chris na kasi nga po kinaya po niya na umakyat po dun sa napakatarik po na bundok po na iyon ng mga ilang minuto or oras po ba yun. Napakalayo naman kasi ng bahay ng kanyang ate, pero kinaya po niya. Nakakabilib po siya kasi kung ako po yun talagang hindi ko kakayanin.
Nung nagpunta nga po ako dun sa lugar nila PB Team Nonoy sa may Governor Generoso Davao Oriental, umakyat din po kami dun sa lupain ng kanyang mama. Matarik din po, hindi siya ganun katarik sa inakyat nila Krishna, pero matarik din yung pinuntahan namin, tapos ang daming malalaking bato. Grabe po yung hingal ko nun, parang mauubusan ako ng hangin tapos walang dalang tubig. So yung siguro kung kasama ako nila Krishna sa pag-akyat po sa bundok po na yan, sigurado akong mauubusan ako ng hangin. Especially wala pa silang dala na tubig, no? So advice na naman natin kay Chris na kung sakali man na aakyat siya ng ganito katarik na bundok sa susunod is dapat may dala na siyang tubig para hindi po siya ma-dehydrate, at napakadelikado po noon. Ayan. So yun, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga tao pong sobrang nagmamahal po kay Chris na. Mula kay Wilma Kobita. Hello, Day Chris na. Miss you. I'm happy you have upload. Now, thank you. Take care of yourself. God loves you. Praying for your good health and God grant the desire of your heart. God bless you and your family. Ayan. So, amen po and amen. So, ipag-pray nga po natin yung good health po ni Chris na. At sana iwasan ni Chris na yung mga possible na makakuha po siya ng mga sakit-sakit like sa mga energy drinks, mga soft drinks, or kung ano-ano pa man. And yun nga po, ipag-pray po natin na kung ano man po yung mga pangarap ni Chris na para sa kanyang family ay matutupad nga po. From Rafi Tenorio, kaya mo talaga yan Chris na para sa pamilya mo at ikagiginhawa ng pamilya mo. Huwag kang susuko hanggang dulo. Nandito lang kami sa likod mo, malaking suporta sa mga pangarap mo. Okay, dasal lang sa Diyos, di kanya pabayaan. God bless, ingat ka palagi. Totoo po yun talagang kung palagi po tayo nagdadasal sa Panginoon, at especially yung taimtim talaga yung pagdadasal ba, yung mula talaga sa puso, ay ibibigay po talaga ng Panginoon kung naman po yung mga dasal po natin. Especially for Chris na yung dasal po talaga niya always is para sa kanyang pamilya. Irma Miraran, salamat tayo Chris, nakapag-upload ka na. Praying na araw-araw meron na kaming mapapanood. Sari-saring emosyon ang naranasan ko rito, nalungkot, naiyak, natuwa, humalakhak, napagod, humingal, humanga sa galing mo Chris na. Bago ka pa lang sa world of vlogging, subalit ang galing mo na. Mixed emotions talaga ang dala mo sa amin. You're a gem, a precious jewel to us, your viewers, God bless, and your family as always. So to po yun, kahit na baguhan pa lamang po si Chris na, pero napakagaling na po niya mag-vlog. Talagang kumbaga mahuhook po yung viewers kasi hindi siya boring panoorin. May mga vlog siya na seryoso, then within that vlog is meron pong halong joke, which is nakakatuwa po yun kasi kumbaga nababalance po yung vlogging po niya ba. Tama nga po yung sabi nga po niya dito, doon sa naging vlog nga po sa pag-akyat nga po niya sa bundok is sari-sari nga po yung nararamdaman po natin. Nalungkot po tayo dahil nga po ganoon po kalayo yung nilalakad po ng kanyang ate at ng kanyang mga magulang para makapunta po doon sa bundok. Then naiyak din po talaga tayo sa kalagayan po nila. Then natuwa din po tayo dahil nga po kumbaga nakita po natin kung gaano kaganda yung lugar po na iyon. Then humalakhak of course tayo kasi talagang palabiro itong si Chris na eh. Yun nga po yung sinasabi ko na kumbaga nababalance po ni Chris na yung kanyang vlogging. Merong seryoso, merong katatawanan, ganoon po. Nakakatuwa po yung ganoon. Then napagod, humingal. Ayan, talagang parang kasama po tayo sa paglalakad po nila, sa pag-akyat nila sa bundok po na yun. Parang napagod na rin po tayo at humingal na rin po. At the same time is humanga po tayo kay Chris na kasi nga po, yun nga, magaling nga po siyang mag-vlog. At the same time is talagang nakaabot po siya sa bahay ng kanyang ate kahit na napakatarik ng bundok, napakatuktok na po nito. Arthur Agbayani Sr., 100% marathon for Chris na. Kawawa talaga buhay nila, sobrang taas, malayo, kabundukan talaga. Paano na pagkain nila, ulam nila, may baby pa, anong kinakain nila? Hingi tayo tulong sa mga manonood, akayin natin mga kapwa Pilipino kahit sa ang sulok ng Pilipinas, need Chris na tulong. Yun nga po yung kanyang ate po, di ko alam kung bakit doon nakatira or walang ibang, or baka walang ibang lupa na mapagtirikan ng bahay sa baba, or baka mas nasanay yung kanyang asawa nakatutubo doon sa bundok. So hindi natin alam, pero talagang napakahirap po ng dinadanas po nila araw-araw siguro, tapos may baby pa. Pero yung ate po niya, no, grabe, kahit may dalang baby ay sanay na sanay po siyang umakyat po doon sa napakatarik na bundok. Nakakabilib din po yung kanyang ate. Genevieve Yum, Yahweh, here she is. Our beautiful Princess Chris now, we truly misses you a lot. Don't forget your dreams and goals in life, my dear.
Fly High watching from USA. Yun nga po, talagang na-miss po natin siya kasi nga po, yun nga, ang sabi ko, mga ilang araw din po yun, parang last upload po niya sa April 30, then May 1 walang upload, May 2 walang upload, May 3 walang upload, May 4 walang upload, then buti na lang pag May 5 may upload na po siya. At hoping na sunod-sunod na po ito ng mga ilang araw, then alam ko naman na babalik ulit sila sa bundok para mag-vlog po ulit, so wala na namang upload. So ganun na lamang po yung cycle ng pag-vlog ni Krista, so intindihin na lamang din po natin. Eman Duller, ayan, I feel you in the Chris na, kaya ramdam ko yung malakas na motivation mo na maahon ang pamilya mo sa kahirapan, lalo na maparanas ang magandang buhay sa mga magulang mo kasi kasama kanila habang danas ang kahirapang sobra. Kaya yan, Day, all out support kami sa iyo. O naman, kayang-kaya po yan ni Krista. Si Krista pa, na palaban nga po siya, palaban siya sa lahat ng hamon ng buhay, especially kapag kasama po niya ang kanyang pamilya. Panigurado po akong kakayanin po talaga niya. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video tungkol nga po sa topic po na ito. God bless po sa ating lahat at bye for na po.